Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga, mukhang nakikipagpatentero ngayon sa batas. Itong si former spokesperson Harry Roque. So, ngayon mo ilabas yung tapang mo, 'di ba? Kung kaya't siguro hindi ka matanggap ni ni Kaufman, 'di ba, na mangialam sa kaso ni former President Duterte dahil ikaw mismo meron kang inaasikasong kaso, meron kang pending case. 'Di ba? Kaya medyo hindi maganda yung ugnayan ni Roque tapos ni Kaufman eh. Si Roque kasi siya yung tipo ng tao na okay, loyalist siya ng mga Duterte, pero pakialamero kay Digong to the point na hindi niya namamalayan na siya na din pala yung naglalaglag dito kay former President Duterte sa kanyang ginagawang pangingialam. Kaya nga hindi na siya pinapansin ni Sara, kaya galit na galit siya. Ano ba yan? Ang dami ko ng pagkakataon na nagsuggest na ako, hindi man lang ako pinakinggan. Eh, paano ka pakikinggan? O, tingnan mo yung ginawa mo, inciting to sedition. Eh, gusto mo madamay din si Sara Duterte sa kaso mo? So, parang ang ginagawa ni Roque, nangihila din siya pababa sa kaso niya. Hindi pwedeng siya lang yung makasuhan, dapat mayroon din siyang mahila. So, guess what? Mukhang naamoy din yon ni Sara Duterte, kaya medyo naglaylo at medyo umiiwas itong si Sara dito nga po kay Roque. So, by the way, meron pang naunang kaso dyan kay Harry Roque, which is yung human trafficking. No, qualified human trafficking means mas mabigat, mas malaki yung hatol at wala po yung bail if I am not mistaken. So anyway, basahin natin tong balitang to. Sabi dito sa balita, Red Notice versus Harry Roque. So, humiling na ng Interpol Red Notice ang Pilipinas laban kay Attorney Harry Roque. Ayon po yan kay Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC spokesperson Winston Casio. So, nahaharap si Roque sa kasong qualified human trafficking at inciting to sedition. So, alam nyo naman, no, yung issue ni Harry Roque tungkol sa qualified human trafficking, yung pagkaka-involve niya nga po dito kay Cassandra Leong, na itong si Cassandra Leong is connected nga po dito kay Alice Guo. 'Di ba? Tungkol nga po sa pagpirma sa Baofu ba yun? Nalimutan na natin. Basta may connection itong si Harry Roque tungkol nga po dyan kay Alice Guo. At mismong yung lalaki niya, diba? Ang nag-reveal niya at meron pa nga siyang lalaki na sinusweldohan ng, ng 50,000 per month. Diba? Yung boylet na lagi niyang kasama mag-travel. 'Di ba? Yung supermodel, 'di ba? Na hindi nga natin malaman paano naging qualified 'yun na maging kasama mo sa mga travel mo. Eh hindi naman 'yun nurse, 'di ba? Hindi naman 'yun doktor na kagaya ng sinasabi mo na meron kang sakit kaya mo sinasama yung lalaki mo, 'di ba? Anyway, mga minamahal, kagaya ng sinabi ko sa inyo, yung red notice, yan po yung pinakamasakit, nakakadurog na sticker na pwedeng idikit sa isang tao. Kasi yung red notice, mga minamahal, hindi yan yung parang wanted na poster lang or wanted na alert lang dyan sa barangay nyo, oh may wanted dito, diba? Yung mga nakalagay sa parang bond paper, ito wanted to na dinidikit lang sa mga poste. Hindi ganun, mga minamahal, ang red notice. Yan po ay isang international manhunt alert. So, meaning, kapag meron kang red notice, lahat ng airport, lahat ng border, lahat ng immigration at intelligence unit ng humigit kumulang 190 countries naka-alerto laban sa'yo. So, ang masasabi ko lang dito kay Harry Roque so far is good luck. Good luck sa magiging journey mo. Kasi hindi lang ito basta-bastang isang krimen. This is a petty crime. Yung qualified human trafficking at inciting to sedition na kaso ni Harry Roque ay sobrang mabigat. Mga pang-international, literal malala. So, mga minamahal, yung qualified human trafficking ni Harry Roque is yung exploitation, 'di ba? Yung pang-aabuso, kumukuha sila ng tao upang pagkakitaan, tapos ini-engage nila sa mga illegal activities. And yung qualified human trafficking, meaning mas malaking parusa.
mas masahol kaysa sa ordinaryong human trafficking. So, no bail yan if I am not mistaken. So, yung inciting to sedition naman, naalala ninyo, yung nandito pa si Harry Roque, yung nag-uudyok siya. Nag-uudyok siya sa ating mga kapwa Pilipino na sugurin na daw po ang Malacanang. Naalala ninyo yung kadiliman versus kasamaan? Diba? Na pinagtatawanan nga nun at ginawa pang memes dito kay Harry Roque. Dapat pati yung pagiging fake news din Kasuhan din itong si Harry Roque. Anyway, yung qualified human trafficking tapos yung inciting to sedition, dalawang major na krimen na yan. So, hindi yan something na madali niyang matatakasan. So, talagang, you know, dahil nga po sa sobrang bigat, tapos nandun pa siya sa ibang bansa, well, tama lang na idaan na lamang sa Interpol etong si former spokesperson Harry Roque. Anyway, kung talagang totoong wala kang kasalanan, bakit ka umiiwas? 'Di ba? Kasi yung last ng hearing, 'di ba, ni former spokesperson Harry Roque, hindi na siya nagpakita 'Di ba, yung hinihingi yung mga perma, hindi na siya nagpakita. Last na niya na yon, nagsinungaling pa siya, 'di ba, doon sa Senate hearing na dadalhin niya daw yung mga papers, documents, 'di ba, tungkol sa land titles na yan. Tapos ang ending, wala siyang naipakita, nagtago, tapos umalis ng bansa for medical reason, tapos hindi na bumalik. So, meaning, kung wala kang tinatakasan, kapag ikaw ay inosente, ikaw mismo ang unang babalik sa bansang Pilipinas para linisin ang pangalan mo. Pero anong ginawa ni Harry Roque? Nag-disappear, nag-escape, hindi man lang nagpakita kahit sandali para harapin yung due process. Kasi alam niya, mga minamahal, na pag landing niya pa lang ditong hapos sa NAIA, 'di ba? Mukhang presinto na agad yung kanyang derecho. Kung saan, tingnan ninyo, si Harry Roque, kung saan-saan na lang pumupunta ngayon. At saka ang dami niyang reason, nagpapahinga kuno, nagre-recharge, pero ang totoo, halatado naman na nagtatago. At hindi lang pagtatago ang kanyang ginagawa. International escape route. Kasi makikita naman na itong si Harry Roque, ang daming bansang napuntahan. 'Di ba? Posibleng nakita naman natin na pumunta si Harry Roque sa Singapore, nagpa-Hong Kong, nagpa-Thailand, nagpa-Dubai, nagpa-Europe. So, madami siyang pinuntahan na bansa. Anyway, ito mayroon nag-comment sa akin. Mima, ayan ang malaking tanong, after ma-issue ng warrant, bigla na lang naglaho si Harry Roque. So, sa tingin natin, baka pumunta din siya ng Thailand, Dubai, Europe, Hong Kong, Singapore. Oy, yung mga lugar na binanggit ng commentators natin, lahat yan may Interpol cooperation. So, at the end of the day, hindi pa din siya magtatago. And you know what, Harry Roque, the longer you hide, the more guilty you look. So, instead na magtago ka, ba't hindi mo na lang harapin yung mga ikinakasa laban sa'yo? Kasi kung talagang wala ka namang kasalanan, diba, hindi ka matatakot at hindi mo pwedeng sabihin na political persecution ang ginagawa sa'yo. Harapin mo, umuwi ka, diba? Ngayon ka lang ba't ngayon mo lang ginawa yung nagtatago, umiiwas at nag-i-escape? Diba? So, ang ending dito, mga minamahal, kapag meron kang nilabag sa batas, local man yan or international, hindi ka pwedeng makatakas. So, Harry Roque, your time is up. You can run, but you cannot hide. Yan yung pinakatatandaan mo, dahil kahit anong oras, minuto or segundo, posible ka nang mahuli. Anyway, yun lamang po, mga minamahal. Pengi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell, mga minamahal, para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!